Jed, kailan ang deadline nitong mga bangko at ahensya sa pagsusumite sa impeachment court nitong ipinapasabpina na records? Ela, inatasan ng Senate Impeachment Court itong ilang bangko at ilang ahensya ng pamahalaan na tumugon doon sa ipinadalang sabpina bago ang alas 9 ng umaga sa July 30 kung saan kinakailangan nilang isumite sa impeachment court yung mga kinakailangang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Isinilbi na kahapon ng Senate Impeachment Court ang mga sabpina sa iba't ibang bangko, Bureau of Internal Revenue at Anti-Money Laundering Council o AMLC. Kasunod ito ng pag-aproba ng korte sa kahilingan ng mga House Prosecutor na ipasabpina ang tax at bank records si Vice President Sara Duterte maging ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio at mga negosyo umano'y may kaugnayan sa kanila. Nauna nang ipinaliwanag ng prosekusyon na ang mga ito ay kinakailangan upang suportahan ang kanilang mga paratang na si VP Duterte ay nagkaroon ng hindi maipaliwanag na kayamanan. Sa kabila ng ruling ng presiding officer ay mayroong ilang senator judge ang nagpahayag ng pag-aalinlangan sa desisyon ng Senate Impeachment Court na maglabas ng sabpina para sa mga nasabing records. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reggie Tonggol, nagsumite ng magkakahiwalay na manifestation hinggil sa sabpina sina Senator Judges Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Lauren Legarda, Senator Judge Amy Marcos at Camille Villar. Ngunit dagdag ni Attorney Tonggol na kailangan pa niyan linawin kung nagsumite rin ba ng written manifestation si Senator Judge Bongo. Basically, yung mga legal issues lang rin po na raise ng both parties, ng mga depensa, yun lang po yung mga tinalakay dun sa mga manifestation. They had an extended discussion ng mga points of view nila regarding the application of these laws to the impeachment case at saka kung sino po yung pinapanigan nila doon sa mga legal views na inilatag doon sa mga memoranda. Ipinaliwanag naman ng impeachment court spokesperson na hindi mababago ang ruling ng presiding officer at ang manifestations at opposition ng ibang senator judges ay for future references na lang ng future impeachment courts. Ela, itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay magpapatuloy sa susunod na Miyerkules o pagkatapos yung State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27 at bibigyang daan din ng Senado itong kontra-SONA na tradisyonal na ginagawa pagkatapos ng SONA. Kaya sa Miyerkules na yung inaasahang pagpapatuloy nito kung saan inaasahang tatalakayin yung susunod na artikulo kung saan nakapaloob yung mga aligasyon doon sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Duterte. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Ella. Alright, Jed, meron lang follow-up question si June. Jed, magandang umaga sa iyo dyan. Merong subpoena power talaga ang impeachment court. 7 bangko, malalaking bangko at BIR. Meron na bang impormasyon na pinayagan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung i-request ng BIR na paglalabas nga ng BIR records ng pangalawang Pangulo at ng kanyang asawa? Jun, sa mga oras na ito, wala pa tayong impormasyon kung mayroon ng otorisasyon mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibinigay sa BIR. Ngunit kaugnay nito, ipinaliwanag ni Attorney Reggie Tonggol ng payagan nga nitong impeachment court na magpadala ng sabpina doon sa BIR para sa tax records si VP Duterte na inaatasan na or may obligasyon na itong si BIR Commissioner na makipag-coordinate sa palasyo o sa Malacanang para humingi ng otorisasyon sa Pangulo na ipinapasabpina itong mga nasabing tax records ng pangalawang Pangulo maging yung sa kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scarpio. Jude. Isa na lang, Jed, doon sa 7 malalaking bangko na iyon, pag naisumite na sa Senate Impeachment Court, papaano yung magiging proseso? Lahat ba nung mga nakalagay doon ay bubusisiin o meron lang mga portion doon o mga item doon ang aaprobahan o i-authorize ng Senate Impeachment Court?
Doon wala pang ibinibigay na detalye sa ang Senate Impeachment Court kung paano bubusisiin itong mga nasabing bank records ng pangalawang Pangulo. Ngunit itong mga bank records para sa kaalaman din ng mga manonood ay ebidensya nga ng prosecution para mapatunayan o suportahan yung kanilang mga aligasyon doon sa nakapaloob na article of impeachment kaugnay doon sa hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang Pangulo. So itong alegasyon doon sa hindi may paliwanag na yaman ng pangalawang Pangulo is bandang huli pa natatalakayin dito sa impeachment trial ni VP Duterte. So ayan yung ilan sa mga aabangan natin dito nga sa nagpapatuloy na paglilitis sa pangalawang Pangulo dito sa Senado, June. Maraming salamat, Jed Neresina.